Guys, ayan masaya ako today kasi meron tayong good news mga guys. At sabay rin kaming lilipat ng bahay ngayon. Mag-iimpake na ako dahil mamayang gabi doon na kami matutulog sa sa aming new house dahil sabi ko sa asawa ko, practical muna tayo dahil nagtitipid tayo, sabi ko gano'n. Kasi pag mag-stay pa kami dito ng week na ito, magbabayad na ulit kami. Kaya sabi ko sa kanya, kahit wala pa tayong bed, kahit wala pa tayong ref, washing machine, everything, sabi ko sa kanya, matulog tayo doon. Total, meron naman ng carpet. Ngayon pa nila ikakabit yung carpet mga guys. At least meron ng carpet para hindi naman siya masyadong malamig. Kaya sabi naman niya sa akin, it's up to you kung kaya mong matulog na walang uh, walang foam daw, walang kama, ganyan. Diyos ko, sabi ko, pwede ka naman matulog na lagyan mo lang ng, anong tawag dito, yung kabilang lang, apay. Ako, walang problema sa akin, mga guys. Kasi lumaki ako ang mahirap. Kaya alam ko ang hirap. Kaya, ayan mga guys, meron tayong good news ngayon. Ito lang lagi ang aking pinag-aanuhan, yung kumbaga, yung gagawan ng aking content dahil pag kinuha ko na yung cellphone dyan, kumbaga kung tanggalin ko na yung cellphone dito sa may na bintana, kasi ginagamit namin itong pang wifi, yung nakakonek yung TV, nakakonek yung cellphone ni Iris, yung tablet, kaya hindi ko matanggal-tanggal. Minsan nga pag nanonood ako, naka-headset na lang ako para at least naman pag pasensya na kayo mga guys, kung dito lang laging aking posisyon dahil wala tayong wifi wala tayong magawa. Pag lumipat na kami ng bahay mga guys, na yung mas okay na siya. Kaya pasensya na kayo. Bali, ang good news mga guys is pumunta kami kahapon sa aking CT scan result dahil tinawag nga nila ako. Tapos kahapon, doon kami sa may decision office. Sabi ng doktor na ano nga daw ang, 'di ba, yung problema sa akin. Ganun talaga sila mga guys pag pumunta ka doon sa doktor dito. Tatanungin ka nila kung anong pinunta mo doon, kung anong problema sa'yo. Tapos yun, sabihin mo na, kahit alam na nila, sasabihin pa rin nila yon kasi aanuhin nila kung talagang totoong ikaw yung yung tao na yon. Kahit yung birth date mo, pangalan mo, ganyan. Ito nga mga guys, thanks God talaga dahil nung sinabi sa akin ng doktor na good news dahil hindi pa daw malala ang yung tumubo sa aking tiyan. Sabi niya na wala daw silang nakita na nag-spread o dahil, pero hindi naman niya masabi dahil sabi ng asawa ko, tinanong niya, sabi ng asawa ko kasi kung, di ba merong apat na klase ng cancer, ano ba yung tumubo sa kanya, sabi ng asawa ko. Sabi ng doktor na, hindi pa namin masasabi dahil CT scan pa lang daw kumbaga CT scan pa lang. Kung na-biopsy sana ako, doon nila makikita kung cancer ba ito o ano. Pero sabi niya kasi, ang tumor daw kasi minsan, nagiging cancer daw yan pag napabayaan. Sabi niya gano'n. Kaya, sabi niya na you are very, very lucky dahil wala kaming nakita sa CT scan na damage sa iyong mga ibang sa katawan mo, sabi niya gano'n. Tapos, sabi niya na i-undergo ka namin kaagad sa operation, sabi niya gano'n sa akin. Mas maganda na rin yun mga guys, sabi ko sa kanila na okay, mas maganda na lang yun para at least panatag ang loob ko kaysa naman sabihin ko na wag kasi wala pa naman spread, mas maganda na lang na yung magpa-opera na lang ako para matanggal na lang, para hindi na siya kakalat ba. Kasi pag hihintayin ko pa na maggagamot ako, ganyan, baka, syempre minsan meron tayong makakain na, di ba hindi tayo makatiis minsan. Kaya, mag-i-start na naman yun, tutubo na naman siya. Kaya, sabi ko, magpapa-opera na lang ako. Dahil, para sa mga anak ko, ganyan.
Kasi maliliit pa sila. Naintindihan naman nila yon. Sabi nga nila kahapon na, as a young mom, we need to help you, sabi nung doktor. Ang bait ng doktor mga guys dito. Tapos pati rin yung nurse. Tapos umiyak kaming mag-asawa dahil happy kami syempre. How many days, how many nights na laging yan na lang ang pinapanalangin namin na sana maging okay. Kaya thanks God talaga dahil pinakinggan niya at sinagot niya ang aming mga dasal mga guys. Walang imposible talaga kay God. Basta taos puso kang humingi sa kanya ng tulong, ganyan. Kaya, thank you sa mga dasal niyo sa akin. Kaya maraming salamat sa mga nagdasal dyan para sa aking kalusugan. Thank you sa inyong lahat. Tapos, sabi ko nga sa asawa ko, nung pauwi na kami, sabi ko sa kanya, tignan mo, sabi ko, since nagsama tayo, problema na, kaakibat na natin ang problema, kakambal na natin ang problema, pero, di ba, nandito pa rin tayo, magkasama tayo, strong pa rin tayo, kumbaga, kasi lagi kong sinasabi sa sarili ko, ang problema, hindi yan nakukuha sa sa paghihiwalay, pag-aaway, ganyan. Kung kunting problema lang, kailangan pag-usapan yung mag-asawa, tapos hindi nadadala sa yung may problema kayo tapos mag-aaway kayo, mamaya sabihin nyo maghihiwalay na kayo kasi hindi nyo kaya, di ba? Pero yung asawa ko mga guys, hindi niya ako sinukuan. Siya parang nagsasabi sa akin, kaya mo yan, sabi niya. Ikaw pa, alam ko na matatag ka, sabi ng asawa ko sa akin. Ikaw nga lagi ang nagsasabi sa akin na no retreat, no surrender. Pag maring tayong problema, kailangan nating harapin para sa mga bata, sabi niya sa akin. Kaya nagiging strong din ako dahil iniisip ko rin yung mga bata kasi maliliit pa sila. Wala naman akong alam na mag-aalaga sa kanila kundi kami lang mag-asawa. Lalo na pag syempre sila mag-aalaga, paano magtrabaho yung asawa ko. Kaya happy naman siya. Umiyak talaga siya kahapon sa tuwa dahil ang pagkakaalam niya kasi is mga naando na sa stage 2, stage 3, yung hindi na siya makuha sa yung operasyon, ganyan. Kaya, thank you Lord. At ngayon mga guys, mag-i-impake na ako kasi lilipat na kami mamayang gabi doon doon na kami matutulog. Kaya, sabi ko naman sa asawa ko, kahit wala tayong kama or kahit wala pa tayo doon na importante meron na yung carpet kasi ayaw ko magbabayad na naman kami dito. Kasi itong Sunday, pag hindi pa kami makalipat itong week na ito, magbabayad ulit kami ng 150 pounds. Kaya sabi ko sa kanya na yung 150 pounds mo, i-keep mo na lang. Mag-practical muna tayo. Matulog tayo doon sa labas na doon siya nabibilib sa akin dahil hindi ako maarte. Hindi ako yung nagko-complain ganyan. Kaya bakit ako mag-iinarte kung walang-wala nga? Kung meron, di why not? Pero wala nga eh. Kaysa naman magbabayad kami ulit dito. Di sayang yung ibabayad na naman namin ng 1 week. Kaya sabi ko sa kanya na tiisin muna natin kahit doon muna tayo sa lapag matulog. Okay lang yung sa akin. Pero yung si Iris sabi niya na ayaw din yung matulog sa lapag. Sabi ko, oy, tumigil ka. Sabi ko sa kanya.